Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Adda namnama kini Apo kabsat. Adda dagiti bisita tayo ngayong padala na Apo ditoy kari. Dagiti karpintero kabsat. God, no? Alam niyo mga karpintero, mahal na mahal ng Diyos ang mga karpintero dahil yan ang naging trabaho niya nung siya ay nagkatawang tao. Yun ang naging trabaho ng ating Panginoong Jesucristo bago niya inumpisahan ang kanyang paglilingkod, ang kanyang ministeryo. Siya ay naging karpintero ng matagal na panahon, mga ginigiliw. So, baka ngayon nyo lang alam na karpintero ang Panginoon. Diba? Ang nagkatawang tao na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay sino ba ang totoong saksi? Sino ang totoong saksi? Huwag niyong sabihin na yung mga naglalakad ang nagsasabi na sila ang saksi. Kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, no? Ibagbaga na dito yung saksi kabsat ay walang iba kundi yung mga nakakita ng himala ng Diyos nung unang panahon. Sila yung mga Israelita, nakita nila yung mga himala na ginawa ng Panginoon. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya sila sana dapat ang tatawagin natin na tunay na saksi ang mga Hudyo o ang mga Israelita na ito, mga ginigiliw. At nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, sino naman ang mga saksi na ito, mga ginigiliw, at sa kasalukuyang panahon, mga ginigiliw? Ang saksi na ito ay walang iba kundi yung nakakita ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagpayagan ng Diyos, mga ginigiliw, ng pagdating ng Kristo ng ang ating Panginoon, mga ginigiliw, walang iba kundi si Maria, si Jose, si Ana, si Simeon, yung mga pantas, the wise men. Sino pa? Yung mga nagpapakumbaba, kumikilala sa kanilang sarili na sila ay marurumi at makasalanan. Yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga bulag, yung mga pipi, yung mga may ketongin, yung mga babaeng mababa ang lipad, yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila ang tunay na saksi ng Diyos, mga ginigiliw. Sino pa? Si John the Baptist. Siya ang nagpatotoo patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, si Juan the Baptist, mga ginigiliw. Alam mo, kapag ikaw ay tatayo sa korte, mga ginigiliw, actually, sanay na akong tumayo sa harapan ng korte, hindi lang 10 beses, mga 20 times na yata akong humarap sa korte, mga ginigiliw. Marami na po akong naipabilanggo, mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi naging investigador po ako nung ako po ay isang pulis. No? And at the same time, yung pinakahuli na appearance ko sa korte, yung ipinaglaban ko mismo yung sarili ko. Tumayo ako mismo para sa aking sarili. Dinepensahan ko mismo ang aking sarili, mga ginigiliw. Sinaksihan ko ang aking sarili na actually hindi sana pwede. Nag-retire na po ako noon nung may natanggap po akong subpoena, no? Na galing po sa krami. Na pinailan po nila ako ng kaso, no? Ng aking first family. Kaya nung nabigyan po ako ng
mga sulat na galing sa krami na sasagutin ko po yon, mga ginigiliw. Hindi po ako nagpagawa ng aking affidavit sa labas, sa abogado sa labas. Ako mismo ang gumawa ng affidavit ko. Kaya nung tinawag ako through Zoom meeting sa krami, mga ginigiliw, mga opisyal, no? Ako po ay humarap sa kanila. Sinabi ko po sa kanila, salamat sa aking Panginoong Diyos, sa aking Panginoong Jesucristo, sa tagal ng panahon, sabi ko po, nabigyan na ng katarungan ang aking usapin sa matagal na panahon, sabi ko po sa kanila. Nabigyan na ng katarungan ang aking usapin sa matagal na panahon, sabi ko po sa kanila. Then, sinabi ko, during my stint as a police officer within 20 years, I have never been involved in any malicious acts. Anumang kaso, hindi ko po naranasan magkakaso during my stint as a police officer, sabi ko po. Kaya, pagkakataon ko na po ito para sabihin ko ang katotohanan upang saksiyan ko yung matagal na panahon na naging tahimik ang aking buhay, sabi ko po sa kanila, mga binibigay. Kaya, even though, alam mo ang mundo, no? Kahit gaano pa kaganda ang sinasabi mo sa kanila, mga ginigiliw, alam mo, papanigan pa rin nila yung kasinungalingan, mga ginigiliw. Papanigan pa rin nila yung kasinungalingan. Anyway, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung lumabas yung suspension ko, nag-retire na ako. Retired na po ako. So, sinong kakasuhan mo ng suspension doon? Nakapag-retire na yung isang tao. Praise God, mabuti ang Panginoon, di ba? Nakapag-retire na po ako bilang isang pulis, mga ginigiliw. Late lang kasi nilang na-file yung kaso. Kaya nung lumabas yung resulta, retired na ako. Sinong kakasuhan mo ng suspension wala na sa serbisyo yung tao mo. Kaya praise God, napakabuti ang ating Panginoon, mga ginigiliw, na hindi niya po ipapahiya ang kanyang lingkod, mga ginigiliw. So yun po, paano pa tayo magiging saksi sa ating Panginoon Jesucristo, mga ginigiliw? Sino ba ang totoong saksi ng Diyos? Maraming nagsasabi na sila ay saksi, mga ginigiliw. Pero hindi naman nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ito ang sinasabi niya dito sa salita ng Panginoon, kung sino yung totoong saksi, kung sino yung totoong nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Alam niyo sa korte, no? Kapag ikaw ay tinawag sa korte at mali-mali yung testimony mo, yung pagiging saksi mo, sasabihin ng mga abogado na that is a fishing expedition. Tunuglata. Ibig sabihin, hearsay lang, balbalatong, dismiss lang yung sinasabi mo. No? Kasi may pangyayari kasi sa, lalo-lalo na sa impeachment. Nag-file sila ng kaso, walang ebidensya. Mag-file ka ng kaso, tapos maghahanap ka ng ebidensya, ay hindi po ganon. Sabi po ng isang abogado, di ba? Hindi ganon ang proseso ng korte. Sabi niya, yung filean mo yung isang tao ng supposed to be, gapot na kagurgurak sikan, pinailak sikan ti kaso, tapos na nagpagbirok ti ebidensya, ay hindi pwede ang ganon na. Agbirok kan to, kinasuhan mo siya ng pagnanakaw, o na-file na sa korte. Tapos pag andun na sa korte, maghanap ka ngayon ng tao na magsisinungaling ngayon sa korte upang sabihin niya, ipinpoint niya yung tao na yun na kinasuhan mo. And that is not acceptable in court. Diba? Yun ang sinasabi niya, doctrine of hearsay, mga ginigiliw. Sa korte, mga ginigiliw. Kaya,
Alam nyo, konti lang just to give you some tidbits of information, no? Alam nyo kasi ang isang tao, pag sa pulis, no? Yung isang tao na nagkaroon ng labanan, yung gulo, nagkagulo yung mga supposed to be grupo ng mga kalalakihan. At may agaw buhay doon, mga ginigiling. Huwag na huwag kayong lalapit sa mga ganun na pagkakataon. Dahil pwede kayong magkakaso doon. Hayaan nyo na pulis ang pupunta doon, yung mga barangay officials ang lalapit doon. Lalong-lalo na yung taong agaw buhay. Kasi pag tinanong ng investigador kung sino ang sumaksak sa kanya, baka ikaw ang ituturo niya. Sasabi, yun ang mahirap doon. Pero, kung mamatay yung taong yon na nagturo sa'yo, libre ka. Libre yung buhay mo kasi chismis lang yon. Pero kung nabuhay, magiging ebidensya yon na ikaw ang saksi, ikaw ang ipipinpoint ng investigador na ikaw ang may kaso doon, na ikaw ang may kagagawan. Nangyari po ito mismo. Experience ko ito bilang isang pulis dahil nagkagulo yung mga tao sa isang pista, lumapit yung uncle ko. Ampay ka na kanya tinapasamak ka ako na kasalukuyang iniimbestigan ng pulis. Sinong sumaksak sa'yo? Ito na yung uncle ko, nagkakaso. Yung mahirap yun. Kaya yung testimony na yan, pagpatay ang tao, chismis. Pero pag nabuhay ang tao, I should say, chismis. Pero pagpatay, they can use it against you. Pwede nilang gamitin yung testimony, saksi ng taong iyon na namamatay, mga ginigiling. Kaya ito, babala lang po sa atin ito. So, paano ba tayo magiging saksi ng ating Panginoon, mga ginigiling? Kung babasahin po natin dito sa kanyang salita sa 1:5, sabi niya po dito sa 1:5:30, wala akong magagawa sa sarili ko lamang, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Humahatol ako ayon sa sinasabi ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili na pagiging tao. Alam niyo ang tao, sinungaling yan. Kaya, yun ang sinabi ng ating Panginoon na walang nakakabot sa kalwalhatian ng Diyos dahil ang tao. Kaya nga, huwag kang magtiwala sa even yourself, sabi niya eh. Huwag mong pagtiwalaan yung sarili mo, kahit yung sarili mo. Di ba? Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa term ng military, trust not even the world, sabi niya. Pero sa salita ng Panginoon, trust not even yourself. Sabi niya po, mga ginigiling, dahil ang tao ay sobrang sinungaling. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang kanyang pagiging tao, hindi yung kanyang pagiging Diyos. Ang patotoo ko ay walang katotohanan. Hearsay lamang ang sinasabi ko kung ako magpapatotoo sa aking sarili bilang tao, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng masugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Yung mga ipanahayag ni John the Baptist, mga ginigiliw, na salita ng Diyos galing mismo dito sa salita ng Panginoon. Yung mga patotoo ni John the Baptist, pinatotohanan niya na dumating na ang Kristo, the Lamb of God. Sabi niya po, mga ginigiliw. Yun ang patotoo ni Juan. Ano na naman ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo? Nabuhay yung mga patay. Binuhay niya yung nabubulok na tao. Diya group sa nga bangkay.
Tinikang na itibiyag. Binigyan niya ng buhay. Kaya nga, kung napapansin nyo sa mga post ko, alam nyo, pag nagre-reveal si Lord, pinopost ko sa Facebook ko, Jesus is life. Jesus is eternal life. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang buhay na walang hanggan. Di ba? Opo, siya ang buhay na walang hanggan. Mga ginigilig. Isu nga isulayin gantayo ka isu iti gubwayan tibiyag, isu na iti paggapuan tibiyag, kabsa. Ni Apo Jesucristo, kabsa. Isu nga kunana dito ay kabsat. Ngunit, sa 36, ngunit may patotoo tungkol sa akin, na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama, ang siya kong ginaganap, ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. Sino bang may kayang bumuhay ng isang patay? Sino kaya? Diba? Bubuhayin mo yung isang patay, bulok, sirana. He is already in the state of decomposition. Naagnas na, lumalabas na yung mga blue, yung oil bagay. Pero, insubli niya po Yesu Cristo itibiyak na. Bakit niya binalik? Dahil siya ang may likha ng buhay. Siya ang pinanggagalingan ng buhay, mga ginigilew. No? Kaya, dito, mga ginigilew, sa atin naman, paano natin may papakita na tayo ang totoong saksi ng Diyos? Kaya dito, sinasabi niya kung sino yung totoong saksi. Sino yung mga totoong saksi? Sila yung mga kumikilala ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sila ang tunay na saksi ng Diyos, mga kinikilig. Paano mo sasabihin na ikaw ay saksi ng Panginoon? Hindi naman nila kinikilala si Jesus. Hindi, propeta lang yan. Maliit lang na Diyos yan, tao yan. Sinasabi po nila. Ganun ang pagtingin ng mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Sayang yung effort nila. Nagpapakahirap sila na nakatayo sa lansangan. Pero, hindi naman nila kinikilala ang pinanggagalingan ng buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya, paano natin may papakita na tayo ay totoong saksi ng Diyos? Alam nyo, makikita ang pagiging saksi natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Kung tayo ay nabubuhay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, may naipost ko ako yung katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, the righteousness of God, yun ang magsisilbing hahatol sa atin pagdating ng panahon. The righteousness of Jesus Christ. Kasi naging tao ang salita Bakit yung righteousness niya, mga ginikilig? Kasi naging tao. Naranasan niya kung ano ang nararanasan ng isang tao. Naranasan niyang umiyak, nagutom, nauhaw, naghirap, mga ginikilig. Kaya alam niya kung ano ang istorya ng buhay mo. Kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Kaya meron siyang kapangyarihan na humatol ng isang tao at ang kanyang kapangyarihan na hahatol ay walang iba kundi ang kanyang katuwiran. The righteousness of Jesus Christ will be the one to judge us. Siya ang hahatol sa atin pagdating ng panahon. Kaya nga siya ang naging ehemplo natin upang mamuhay tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigilig. Pero kung hindi tayo namumuhay ayon sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, paano tayo makakaabot sa kanyang kaharian? Diba? Siya ang judge Siya ang magpipilter Siya ang magpipilter ng papasok sa kanyang kaharian. Huwag mong sabihin na, Pastor, konti lang yung kasalanan ko. Konti, pupunta ka doon, i-contaminate mo yung andon. Hindi. Dapat
Lalapit tayo sa Panginoon, blameless and holy. Together with our family, pagpupunta na tayo sa kanyang harapan, di ba? Meron siyang sinabi sa Acts, you and your family will be saved. Sumampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo, you and your family will be saved. Sabi niya po mga ginigiling. At when we are already at the edge of death, pag andun na tayo sa gilid ng kamatayan, at haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo, I am bringing you, Lord, my family, blameless and holy. Dadalhin ko po, Panginoon, ang aking pamilya, blameless and holy. Mga ginigiliw. Kaya, ang kaisipan ng tao na napaka-bilis lang pumasok sa kaharian ng Diyos, napakahirap mga ginigiliw. Napakahirap kung pumasok. Dadaan ka sa makipot na pintuan. Dadaan po tayo sa makipot na pintuan na ang pintuan na yun ang pintuan ng kaligtasan. Yung pintuan na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Opo. Siya ang pintuan ng kaligtasan, the door of salvation. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nag-a-assume ang mga tao, pag namatay yung kanilang kamag-anak sa buhay, masaya ka na ngayon, kasama na yung mama sa langit, ipakumusta mo kami. Ang Diyos lamang ang makakapagsabi kung ang isang tao ay nakapasok sa kanyang kaharian. Makikita natin yan sa kanyang pamumuhay. Diba? Hindi pwedeng sabihin mo na, ay, mabuting tao. Mabuting tao yung mabuting tao yan, siguradong papasok yan sa langit. Kasi nagbibigay siya, tumutulong siya. Kahit tumutulong ka, anong sabi ng salita ng Panginoon sa diyan? Ibigay mo man ang lahat ng iyong kayamanan. Ubusin mo, ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan, ipamigay mo sa mahihirap, sabi niya. Kung wala kang pag-ibig, wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka pa rin makakapasok sa kanyang kaharian. Hindi yung paggawa natin ng mabuti ang magliligtas sa atin. Because that is only the result of our faith in Jesus Christ. Gaputan na yung bag na tao, ay, masaya at dayay. Masimpit, sumrat yung langit dayay. Hindi. Baka gumagawa ka lang because of motives, wrong motives. Dahil mali yung motibo mo ng pagtulong mo. Tumutulong ka lang because you want recognition, you want fame. Diba? Gusto lang natin may taas yung pangalan natin, yung sarili natin. Diba? Kaya nga, ang alam ng tao, yung good deeds, tinulungan mo lang yung tao na yung matanda na pumunta sa kabilang kalsada Pero gusto may camera naman, di ba? Gusto mo, naka-video ka, good deeds yun. Maliligtas ka na, hindi. Hindi yun ang magliligtas sa atin. Dahil naligtas lamang tayo. Grasya, awalang, asilang, kabsan. Ano yung baga nga, may salakan tayo, gaputan na sinpot tayo. Walang sinabi dito sa Bible na maliligtas ka dahil mabait ka. Hindi po. Naisalakan tayo, babaan laang ti asin na. Grace. Ano ti grace? Ano ti grace? Na? Something that we cannot deserve. Antay ma-deserve. But God still give us the favor. Antay ma-deserve ko binigyan pa rin na tayo ng pabor ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng grace. Diba? Kaya yung kaisipan ng ibang tao na madali lang maligtas, napakahirap po. Dadaan ka sa butas ng karayom. Ganun kahirap. Kaya nga, nung last week, nung nagkaroon po tayo ng Bible study,